Ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters ay ready na makipag-trade dito sa Magnolia Hotshots. Alam natin na si Coach Yeng Giao as much as possible ay ayaw niyang galawin yung kanyang roster dahil maganda naman yung composition nito. Pero hindi maganda yung nangyari dito sa semifinals kung saan twice to beat advantage sila pagkatapos natalo dito sa Meralco Bulls. At sabihin na natin, hindi naging dikit yung laban. Ibig sabihin, convincing talaga yung mga naging panalo ng Meralco. Kaya mukhang kinakailangan daw talaga ng pagbabago dito sa Rain or Shine. At ang gusto raw nilang makuha ngayon ay itong si James Laput mula dito sa Magnolia Hotshots. At alam naman natin kung bakit. Dahil kulang sa big man itong Rain or Shine. Talagang matindi yung naging epekto nung season-ending injury nitong si Keith Datu. Kaya nga mukhang itong Rain or Shine ngayon, kinakailangan talaga na gumawa sila ng paraan para makapag-acquire ng isang sentro. Ngayon, kung ikaw naman ang Magnolia Hotshots, siguro kung makikipag-trade ka dito kay Coach Yeng Giao, kinakailangan siguro big man din ang kapalit. Pwede naman nilang makuha itong si Jonard Clarito. Siguro baka yan hihilingin ng Magnoliang kapalit dito kay James Laput. Alam natin na parte usually ng starting five ni coaching ito si Clarito. Pero kung si Laput ang hihilingin nila, medyo matindi rin yung i-require na kapalit ng Magnolia dahil si Laput ay starter din para dito kay Coach L.A. Tenorio. Kung hindi si Jonard Clarito, baka si Kaylan Tiongson ang kunin itong Magnolia. Sa tingin ko baka yan ang mangyari or si Leonard Santillan at isang first round draft pick. Pero sa tingin ko malabo na magbigay ng draft pick itong si Coach Yeng. Kaya baka si Tiongson o kaya itong si Clarito ang maging palitan dyan. Ngayon, depende na lamang yan kung papayag si Coach L.A. Tenorio. Ang isa pang team ngayon na nagre-ready dito sa mga posibleng pagbabago sa kanilang lineup, syempre ay alam na natin itong Phoenix Fuel Masters at posible raw na makausap na nila ngayon ay itong NLEX Road Warriors. Dahil itong NLEX ay interesado raw na ma-acquire si Richie Rivero mula dito sa Phoenix. Ang kinakailangan ng Phoenix ng NLEX ngayon, of course alam natin ay sentro din. Karamihan ng mga PBA teams yan talaga kailangan. Pero mukhang ito raw Phoenix ay ayaw ibigay itong si Kai Balungay at si Will Gosum dito sa NLEX. Unfortunately, wala namang maibibigay na sentro din itong NLEX. Kaya nga mukhang ang gusto na lang kunin ng NLEX ay si Richie Rivero para magkaroon sila ng additional scorer na pwedeng iparehas dito kay Robert Bolick. Kung sakasakali itong si Robert Bolick, pwede talaga yan na maging center or maging sabihin nating ka 1-2 punch nitong si Richie Rivero. Kung may Rivero at Bolick ka dito sa NLEX Road Warriors, maganda na yan para dito sa kanilang roster. At ito namang Phoenix Fuel Masters, pwede nilang kunin nakapalit itong si Enoch Valdez at isang second round draft pick mula dito sa NLEX. Fair trade na yan kapag nangyari at sa tingin ko papayag na ang magkabilang kampo dyan. Wala rin tayong nakikitang problema dito sa PBA Trade Committee kung sakali nga na ganyan yung maging trade na pag-uusapan. Kaya sa tingin ko okay na okay to para dito sa NLEX Road Warriors at pati na rin dito kay Coach Jong Wichiko at Willie Wilson. Kung magkasundo sila sa ganitong trade, wala akong masasabi kung hindi good luck na lang dahil itong si Rivero fit na fit yan dito sa NLEX. Pwede talagang kapartner ni Bolick. At ito si Enoch Valdez, magkakaroon niya ng additional playing time dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya magiging mas maganda siya to sa tinatawag natin na bagong leading scorer nitong Phoenix. Alam natin maraming bagong players dyan. Kaya magandang fit yan.